Sa kabila ho ng mga pangyayari ngayon, kayo ho, ano ang tindig ho ninyo sa isyong bumabalot dito sa flood control projects? Meron ba kayo mga suhestyon din, General, being in government service for decades, General, dahil siyempre importante rin na naobserbahan nyo, marami na din kayong naimbestigahan hinggil sa iba't ibang mga usapin. Kayo ho, ano ang inyong pananaw at tindig po dito? The President is doing a good job in investigating this, na talagang no stones left unturned, at walang sinisino, walang no sacred cows. Lahat na lang na pupuntahan ng ebidensya, yan ang dapat na makasuhan. Kaya ang presidente natin ay wala namang sinisino dyan, at lahat naman nakakita nyo ay kahit na mga malalapit sa kanya ay talagang kinakasuhan, aside from the fact na pinagre-resign niya. So I think the president is doing a very good job on this. And lahat naman tayo unanimous tayo, galit tayo sa korupsyon. Wala naman diyan magsabi na hindi dapat imbestigahan ang korupsyon na yan. Dapat talagang imbestigahan at thoroughly dapat hanggang sa mapuntahan na talaga natin ang bottom line, ang pinaka bottom nito, kung sino talaga ang mga mastermind, at madala sa husgado, madala sa tamang proseso. Okay, dugtungan ko na po yan, General, dahil may mga nananawagan, yung mga retirado, yung mga nagpapakilalang pro-PNP, pro-Armed Forces of the Philippines, pero ang gusto ho nila ay kumalas ng suporta ang ating Sandatang Lakas and ang Pambansang Pulisya ng suporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ang inyong masasabi hinggil naman dito? Naririnig ko rin ang mga panawagan na yan. Pero tandaan natin, first and foremost, that is part of the freedom of expression. Okay? So, lahat ng tao ay pwedeng magsalita ng kanyang iniisip subject to limitations of the law. At yan ay isang indikasyon ng isang very healthy democracy. Kaya gusto ko pa rin isipin at gusto kong emphasize na sa ngayon, ang Pilipinas, napakaganda ng ating democracy at ito ay gumagana. Kaya ang mga taong yan ay nakakapagsalita. Pero ito lang ang ating i-remind din naman sa kanila. Ang pagsasalita na yan ay tempered din ng mga obligasyones at limitations ng batas. So, merong mga nandiyan sa Revised Penal Code na nag-limit na kung hanggang saan lang ang pwede mong masabi. At yung mga ganyan na nagsasuggest ng mga extra-constitutional means, yung mga wala sa Constitution, hindi naayon sa Constitution, hindi naayon sa mga rules and regulations, ayan naman ay dapat iwasan. Sapagkat pwede silang makasuhan dyan ng sedition, inciting to sedition, rebellion, inciting to rebellion, at iba pang mga related cases. Sapagkat ito ay nakadefine din naman sa batas.